Yeah, yeah, Anthony Beno. Low and beyond. Oh, 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 learn the line. Know you're right. It's a wonderful day today because Mr. Meow Meow has been suspended for 60 days. On this beautiful first day of December. First day of December at tayo binalagan ng isang suspension ng isang miyembro ng House of Representatives. So, tonight we will be discussing about the principles of ethics and accountability dito sa ating legislative branch of the government, and then we will try to discuss the decision of the Ethics Committee. Bakit pinatawan na 60-day suspension itong si Meow Meow Barsaga. So, balik tanaw muna tayo, partner. Eto, maganda mong drum. Eto, maganda mo dyan maganda mong intro dyan. Eto dapat yung yan. Ang nakaraan. Ang nakaraan. Parang di ko naririnig. Meron ba? Ayan may team song ka, partner. Okay. Parang Helen Bella. Alam nyo mga kayubi, ang kasong ito ay nagsimula nung si Ronaldo Puno, Deputy Speaker of the House, ay nagsampa ng reklamo sa Ethics Committee dahil sa magulong pag-uugali or disorderly conduct of Congressman Barsaga. At maraming dahilan kung bakit siya nagsampa ng reklamong napakagulong pag-uugali nitong si Congressman Barsaga. Unang-una, maraming nakita sa kanyang social media platform, yung mga account niya. Na kung saan nakita sa mga post niya na siya ay may kasamang babae. Na halos hubot-hubad na. Yun pala, partner, tatamin sana kita. Babae lang naman pala kaso nakahubot-hubad tapos nakapalupot yung kanyang binti sa leeg ni Congressman Barsaga. Ito ay hindi magandang pangitain sa isang miyembro ng House of Representatives, sapagkat ito'y dinidestroy mo yung reputation ng isang miyembro ng House of Representatives. And you're also part of the House of Representatives. Yes, dahil ang isang miyembro ng House ay kinakailangan, even in their private lives, ay dapat sumunod sa tinatawag na code of conduct nila at yung ethical standards na sinasabi sa ilalim ng Republic Act 6713. At yan kahit wala ka sa loob ng House of Representatives, dapat kagalang-galang ka, mahinhin ka kumilos, at ang iyong paninalita ay dapat pinag-iingatan mo. Hindi yung paglabas mo ng House of Representatives ay meron kang katabing babae, halos subutubad, nakapalupot sa'yo. Hindi magandang reputasyon ang ibinibigay mo para sa House of Representatives. Pero partner, I have a question. Wait, di ba dapat bago ka naging kongresista o nung tumatakbo ka pa lang, alam mo na yan? Dapat alam mo na yung code of conduct. Diba? Oo, kaso mukhang di naman nakapag-aral to. Sabi, kick out daw to sa De La Salle University dyan sa Dasmariñas, Cavite. At mukhang hindi niya naiintindihan yung code of conduct and ethical standards ng mga public officials and employees. At isa pa sa dahilan kung bakit sinampahan siya ng reklamo ni Ronaldo Puno ng Antipolo ay sapagkat siya ay nakitaan din ng mga post sa kanyang Facebook na kung saan siya ay nagpakita ng maraming pera sa kanyang harapan at ito ay dinidisplay niya. Ito ay another violation of the code of conduct sapagkat bilang isang mambabatas, dapat maging role model ka na kung saan ay ipinakikita mo na ikaw ay bilang isang public official ay nagtitipid sa paggastos ng iyong mga pondo sa Kongreso. Pero sa kabila nito, ang pinakikita mo ay mukhang paglulustay ng pera, nakadisplay ang katakot-takot na pera. Hindi ka naman nagsosole ng pera na galing sa flood control katulad ni Henry Alcantara. Pero sa kanyang post ay maraming pera ang kanyang ipinakikita doon sa kanyang retrato sa kanyang Facebook account. Yan napansin niya ni Ronaldo Puno. Okay. Plus, partner, naging vocal din siya against the government. Yeah, particularly sa House of Representatives. Maraming mga seryosong bagay na dapat tinatalakay sa loob ng House of Representatives, pero itong si Kiko Meow Meow Barsaga
ay mukhang very light lang ang turing niya sa mga opisyal at mga seryosong usapin sa loob ng Kamara. Ito ay hindi niya binibigyan ng kaseryosohan. Bagkus ay kinikriticize niya pa ang kanyang mga kasamahan dyan sa Kamara at kung matatandaan po ninyo, minsan sinundan niya pa si Congressman Sandro Marcos at tinutuya na kung nasaan ang kanyang tiyuhin at ano na ang kalagayan o estado ng kaso laban sa kanyang tiyuhin na dating Speaker of the House, which is actually a conduct unbecoming of a public official. Hindi pa pwedeng ganyan. So, yan yung isa sa mga tatlo sa mga nakita ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na talagang hindi nakatanggap-tanggap para sa Kamara ang pinapakitong magulong pag-uugali nitong si Kiko Barsaga. Oo. But as of latest, partner, nung nangyari yon, sabi naman niya tanggap naman niya. Kailangan tanggapin yan at napakaganda pa nga ng desisyon laban sa kanya sapagkat ito ay 60 na pong araw na suspension na walang sweldo at allowances. At a repetition of the same offense ay mapapatawan na siya ng severe penalty. Perhaps pwede siyang tanggalin na bilang kongresista ng Dasmariñas, Cavite. Ulitin niya lang uli ang kanyang mga pinaggagawa nung nakaraan. Definitely, he will be removed from office as a congressman of the 4th District of Cavite. Mawawalan siya ng trabaho. Partner, tanong lang, sa isang kongresista, nagpo-post din siya sa social media and very vocal naman siya. Everyone knows naman na against the government. Binabanggit niya ang Pangulong Marcos na ganito, ganyan. Sakita ko sa mga post niya. Bahagi ba yun of unbecoming ng isang kongresista or kalayaan naman yun, that is part of his constitutional right to free speech. Pero kaya nga lamang, madalas nating sinasabi dito sa ating programang Usapang Batas na ang constitutional right to free speech, yung the right to protest, mag-rally ka, peaceably assemble at mag-express ng iyong damdamin, ay yan ay pinapayagan ng ating saligang batas. Pero regulated yan, hindi porket ikaw ay pinapayagan ng ating saligang batas ay kahit ano na lamang ay pwede mong sabihin laban sa gobyerno. Pag yan ay merong makakasira talaga sa katayuan ng ating peace and order, ay teka muna, iba na yan. Pero if it's calling lang for #Marcos resign, walang problema yan. That's part of freedom of speech. Kahit araw-araw, matutulog siya, pagkagising niya, sabihin niya, Marcos resign. Okay lang yun. Okay lang kahit sa panaginip niya. Pag sa CR siya, sumigaw siya ng sumigaw sa loob ng CR, Marcos resign. Okay lang yan. Freedom niya yan pero unless otherwise, partner, may mas mabigat doon. Pag ang mga ina-action niya na Marcos resign tapos nagyayaya siya na magkaroon ng public uprising, magkaroon ng taking of arms against the government. Tapos manawagan siya na i-separate na ang Mindanao from Luzon and Visayas. Ano mangyari sa kanya ngayon? Ayan, partner, wala siyang sweldo, wala siyang allowances for 60 days beginning December 1. Hayahay ang Pasko niya. Ang Disyembre ko ay malungkot. Yan ang theme song ni partner, ni Kiko Barsaga, di ba? Yun lang. Wala siyang ipamimigay ngayon sa kanyang constituents. Pag kumatok sa bahay niya, Kong, mamamas ko, sabihin niya, wala akong sweldo. Di ba? Yan ang problema ngayon. And makaka-apekto yun, partner, as a congressman, as a representative, sa kanya. Makaka-apekto sa yun, record niya. Kasi yun nga ginawa niya mga pananalita against the members of the House ay isa ng paninira sa kredibilidad at integridad ng Kamara. Ngayon siya naman na sinuspended. Definitely, it will boomerang sa kanya ngayon. Siya ngayon nasira sa kanyang distrito. Ewan ko kung mananalo pa yan. Yun lang ang tanong doon, partner. Mukhang mahihirapan siyang manalo sa susunod na eleksyon niyan. Para isuspende ka ng mga kasamahan mo, ibig sabihin, wala kang kwenta.
Yun lang. Ayan, doon sa layman's term, yun ang ibig sabihin, wala kang kwentang, malis ka dito. At ano siya, more on maingay lang talaga partner, no, sa social media. Maingay siya, pero minsan walang sense yung sinasabi niya. Mema lang, may masabi. May masabi lang. Tulad ngayon, nagkaka-comment lang niya on his Facebook, diba? Ano sinabi sa Facebook? Ayun nga, hashtag, mga gano'n niya, partner. Ayun. Yun lang naman palagi niyang sinasabi. Ano naman ang kinalaman ng Marcos sa resign niya doon sa kanyang pinaggagawang magulong kaisipan kapag nasa loob siya ng Kongreso? May kinalaman ba si Marcos doon? Wala naman. Kaya, di ba? Nasa different department siya, nasa legislative department siya. Anong kinalaman ni Marcos doon sa kanya? Like for nasa executive branch si Marcos. Like, nagpo-post siya 2 hours ago yung about President Marcos, corrupt, ganyan, wala nang pag-asa ang bansa. I mean, that's his expression. Well, if we have a leader like Kiko Barsaga, talagang wala tayong pag-asa. Kung ganyang klase ang mambabatas natin, ay naku, tanungin mo nga kung ilang bilang naipasa niya, baka wala Yun nga ang gusto kong tanungin din, ano bang naipasang batas? Malamang wala. Oo, parang si parang si Pulong. Ganun din, partner. Walang pinasang bill. Yun lang. Attorney, masaya po si Meow Meow. Maraming oras na makapag-game. Maglalaro siya ng computer. Ayun, isa pa yan sa ginawan dahilan ng Ethics Committee. Na nung minsan na inimbitahan siya for a hearing sa House, sa Ethics, ay nalate siya ng pagdating. At ang sinabi niya, na-late ako kasi busy ako last night playing computer games. Sabi ng Ethics Committee, yan ay nagpapahiwatig ng walang respeto sa Ethics Committee at sa House of Representatives na kung saan ikaw ay kabilang. So, isa yan sa mga dahilan na cited by the Committee on Ethics. Correct, naalala ko. Attorney, tanong lang po, sakali bang may complaint po, pwede ba siyang makick out ng Congress dahil sa corruption po, attorney? I think he's referring to Barsaga, kay Meow Meow. Actually, miski walang corruption charges sa kanya, ulitin niya lang yan yung ginawa niya. Kasi ang sabi doon sa decision, kung magko-commit uli siya ng the same act or the same, magpakita siya ng the same conduct, ay perhaps he might be expelled from the House. And si Meow Meow ang unang representante, partner, na nababaan ng no? Yung dinampot sa abroad, sino yun? Yung may kasong murder. Tanggal yun nga pala. Tinanggal na yun sa congressman. Iba naman yung nun. Iba naman yung criminal case yun. Criminal. Ito talaga, ito violation of Code of Conduct and Ethical Standards. So, kahit hindi ka gumawa ng krimen, dito lang sa administratibong kaso, ay pwede kang tanggalin. I think it would also serve as lesson din sa ibang mga it's also a warning to other members of the House that dapat irespeto ninyo yung inyong opisinang kinabibilangan. Dahil may reputasyon na pinangangalagaan yan, may integridad at credibility na dapat poproteksyonan ninyo. Kaya kung kayo mismo bilang isang miyembro ng House ang siyang direct ng sisira doon sa opisina ninyo, hindi pwede yun. Masisira yung the whole House. Imahe will be destroyed. The reputation, the integrity, the credibility, lahat yan, madadamage yan. Correct. May mga iba na ng tao na nagsasabi, yan ba yung mga member ng Congress? Bakit ganyan mag-isip? Parang may diferensya. Halimbawa daw, attorney, sabi ni Colt 45. Attorney, halimbawa, good evening po. The same ginawa niya yung mga, yung acts niya, while he's on his suspension. Pwede ba yun? Mabibilang ba yun? While he was suspended siya ngayon, tas the same ginawa niya pa rin, I think magka-count ba yun? Pwede pa rin siyang pwede uli siyang sampahan kasi he is still a member of the House. Suspended lang suspended kasi siya. Ka lang. Okay. So tas inuulit mo, makaka-apekto yun sa image of the House. Pwede ka uling sampahan and that would cause him removal from office. Now, kung halimbawa, when worst comes to worst, yung scenario partner is gano'n, sinong papalit?
Sa kanya. There must be a special election. Oh, yes, sa kanyang distrito. There must be a special election. Pero since 2026 na, almost a year, more than a year na lang, isasabay na lang yan sa regular election. Kasi magastos yan. Okay. Paano nga partner kung natanggal nga siya o expelled? Natanggal siya, so the Speaker of the House will appoint or designate a caretaker of that district. Like for instance, si Speaker D. Sabi niya, sige ako muna ang caretaker of the 4th District of Cavite. No, para alagaan yung mga constituents na dyan na nawalan na representasyon sa House of Representatives. O kaya pwedeng magpa-appoint ka. Pwede. Ikaw muna ang congressman ng ng 4th District of Cavite. Pwede. Malaki sweldo nun. Ay, partner. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.